Balikan po natin ang kaso ni Mary Jane Veloso. Ang laban para mailigtas sa sentensyang kamatayan si Veloso, inabot ng 3 administrasyon. Balikan po natin ang makailang ulit na apela ng Pilipinas sa Indonesia at kung paano humantong sa isang kasunduan ang dalawang bansa matapos ang 14 na taon sa pagtutok ni JP Soriano. 14 na taon at 3 administrasyon, ganyan katagal inilaban ng Pilipinas ang kababayan nating si Mary Jane Veloso na hinatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia dahil sa iligal na droga. Trabaho sa Indonesia ang pangako ng recruiter ni Mary Jane nang lumipad siya pa Indonesia noong April 2010. Pero lingid daw sa kanyang kaalaman ang maletang pinabitbit umano sa kanya ng mga Pilipinong recruiter. May lamang mahigit 2 kilong heroin na nadiskubre pagdating niya sa Yogyakarta Airport. 6 na buwan matapos niyan, hinatulang guilty sa kasong drug trafficking si Veloso na sinintensyahan ng kamatayan. Kami po ay natatakot. Nagbuhat nung nakulong po yung anak ko dahil yung nag-recruit sa kanya, tinatakot po kami. International na syndicate daw po sila. Baka raw kami isa-isain o yung anak namin napapatayin nila sa Indonesia. Matapos ang maraming mga apela, April 2015, nang mapabilang si Veloso sa 10 convict na itinakdang bitayin ng Indonesia. Pero hindi ito natuloy matapos tawagan ni Noy Pangulong Noynoy Aquino ang Indonesian Foreign Ministry. Kasunod yan ang pagsuko sa pulisya ng recruiter ni Veloso na si Cristina Serio. Sabi noon ni Aquino, gagawing state witness si Veloso laban sa sindikatong nag-recruit sa kanya. That the Indonesian government undertake the implementation of the death sentence on our kababayan Mary Jane Veloso. Sa pagpasok ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang naging posisyon ng Pilipinas gawin kung ano ang naaayon sa batas ng Indonesia. He said, "Follow your own laws. I will not interfere." Pinayagan naman ng Indonesia na makapagbigay ng testimonya si Veloso laban kay Serio at sa isa pa niyang recruiter na si Julius Lacanilao. Hanggang nitong September 2022, sa pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, muling umapela ang pamilya ni Veloso na hilingin kay Widodo ang executive clemency. Pero natapos ang termino ni Widodo nang hindi nare-resolba ang kaso ni Mary Jane. Pagpasok ng pamunuan ng bagong Indonesian President na si Prabowo Subianto, tila nagbago ang ihip ng hangin. Si Prabowo, personal na nagtungo sa Pilipinas para personal na bisitahin si Marcos noong Setyembre bago ang kanyang inaugurasyon. At sa kanyang panunumpa bilang Pangulo nito lang Oktubre, kasama sa mga bisita si Pangulong Marcos. Sabi ng DFA, meron ding bagong ipatutupad na batas ang Indonesia. Indonesia is formulating a policy of transfer of persons, of foreign persons to their host countries. Indonesia itself has a law which will take effect in 2026 about what in effect would be, if not necessarily the abolition of the death penalty, but some sort of informal non-implementation of the death penalty. New administration of President Prabowo wants to open a new chapter in its relations with foreign countries, including the Philippines. Sa naging kasunduan para mapauwi si Mary Jane, giit ng DFA, wala umanong kapalit na hiningi ang Indonesia sa Pilipinas. The Indonesians have not requested any payback, any quid pro quo for this. May I clarify? This is not in return for anything. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Balikan po natin ang kaso ni Mary Jane Veloso. Ang laban para mailigtas sa sentensyang kamatayan si Veloso, inabot ng 3 administrasyon. Balikan po natin ang makailang ulit na apela ng Pilipinas sa Indonesia at kung paano humantong sa isang kasunduan ang dalawang bansa matapos ang 14 na taon sa pagtutok ni JP Soriano.
14 na taon at 3 administrasyon, ganyan katagal, inilaban ng Pilipinas ang kababayan nating si Mary Jane Veloso na hinatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia dahil sa iligal na droga. Trabaho sa Indonesia ang pangako ng recruiter ni Mary Jane nang lumipad siya pa Indonesia noong April 2010. Pero lingid daw sa kanyang kaalaman ang maletang pinabitbit umano sa kanya ng mga Pilipinong recruiter. May lamang mahigit 2 kilong heroin na nadiskubre pagdating niya sa Yogyakarta Airport. 6 na buwan matapos niyan, hinatulang guilty sa kasong drug trafficking si Veloso na sinintensyahan ng kamatayan. Kami po ay natatakot. Nagbuhat nung nakulong po yung anak ko dahil yung nag-recruit sa kanya, tinatakot po kami. International na syndicate daw po sila. Baka raw kami isa-isain o yung anak namin napapatayin nila sa Indonesia. Matapos ang maraming mga apela, April 2015, nang mapabilang si Veloso sa 10 convict na itinakdang bitayin ng Indonesia. Pero hindi ito natuloy matapos tawagan ni Noy Pangulong Noynoy Aquino ang Indonesian Foreign Ministry. Kasunod yan ang pagsuko sa pulisya ng recruiter ni Veloso na si Cristina Serio. Sabi noon ni Aquino, gagawing state witness si Veloso laban sa sindikatong nag-recruit sa kanya. That the Indonesian government undertake the implementation of the death sentence on our kababayan Mary Jane Veloso. Sa pagpasok ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang naging posisyon ng Pilipinas gawin kung ano ang naaayon sa batas ng Indonesia. He said, follow your own laws. I will not interfere. Pinayagan naman ng Indonesia na makapagbigay ng testimonya si Veloso laban kay Serio at sa isa pa niyang recruiter na si Julius Lacanilao. Hanggang nitong September 2022, sa pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, muling umapela ang pamilya ni Veloso na hilingin kay Widodo ang executive clemency. Pero natapos ang termino ni Widodo nang hindi nare-resolba ang kaso ni Mary Jane. Pagpasok ng pamunuan ng bagong Indonesian President na si Prabowo Subianto, tila nagbago ang ihip ng hangin. Si Prabowo, personal na nagtungo sa Pilipinas para personal na bisitahin si Marcos noong Setyembre bago ang kanyang inaugurasyon. At sa kanyang panunumpa bilang Pangulo nito lang Oktubre, kasama sa mga bisita si Pangulong Marcos. Sabi ng DFA, meron ding bagong ipatutupad na batas ang Indonesia. Indonesia is formulating a policy of transfer of persons, of foreign persons, to their host countries. Indonesia itself has a law which will take effect in 2026 about what in effect would be, if not necessarily the abolition of the death penalty, but some sort of informal non-implementation of the death penalty. The new administration of President Prabowo wants to open a new chapter in its relations with foreign countries, including the Philippines. Sa naging kasunduan para mapauwi si Mary Jane, giit ng DFA, wala umanong kapalit na hiningi ang Indonesia sa Pilipinas. The Indonesians have not requested any payback, any quid pro quo for this. May I clarify? This is not in return for anything. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok.